Mga kajak, tatanggalin natin itong tinatawag na EGR ng Isuzu NKR for HF1. So, check natin maigi. Ito lang naman tatanggalin natin dyan. Pagkatanggal natin yan. Tinanggal na natin tornilyo mga kajak. Pinakita lang natin. Madali naman hugutin. Ito, nako. Punong-puno ng carbon. Ayan, no? So, never ata nililinisan, no? Ng driver ito. Pero, anyway, sama na natin sa ating PMS yung, ano nito, AGR tsaka yung throttle. Yung throttle naman. Ito naman yung throttle niya. Nako po, no? Grabe ang putik mga kajak. Napakakapal. So, maglilinis din tayo nito mga kajak para sa ganun kondisyon ang sasakyan na ito. Mga kajak, sa pagbabaklas ng EGR, ilang tornilyo lang naman yung actuator niyan, 4. So, baklasin nyo, i-check nyo maigi, linisan nyo maigi mga kajak para sa ganun pagbalik ay okay na. So, ayan. Natanggal ko na yung actuator. So, ayan. Silipin natin kung ano yung dumi dito. No? So, may lock yan mga kajak. Kung no need nang tanggalin yung lock, it's okay. Basta pugasan yung maigi yung ating tinatawag na EGR. Para sa ganun maganda yung laro. Bukas at saka sara ng ating tinatawag na EGR. Ayan mga kajak. Gamit lang tayo ng gasolina para lumambot yung mga carbon dyan. Brushin lang natin hanggang sa matanggal yung mga dumi-dumi ng ating EGR. Ayan, tsagain lang natin mga kajak. Ayun, hindi naman ganun kahirapan yan maglinis ng EGR. So, sa ating mga owner o may-ari ng tinatawag na NKR na ganito, 4HF1 ang makina, ganito lang naman po yan mga kajak, no? Paglilinis at pagtanggal. Napakadali naman. So, hindi naman ganun ka-mitikuloso yung pagtatanggal nito. So, no problem na mga kajak yan. Kung may mga matitigas na, kagayang ginagawa ko, kasi sobrang tigas na nung tinatawag na carbon, never ba itong nalinisan? Ang mahirap mga kajak kasi kakainin niya yung bakal. No? So, nagkakaroon ng lubak-lubak na. So, mainam na nililinis ito mga kajak para sa ganun may makondisyon at tumagal itong ating AGR. Tignan nyo, itataktak ko yan mga kajak. Grabe po yung dumi. Ang lalaki, no? Ang kakapal ng mga dumi niya mga kajak at antitigas na. Ayan. So, makita nyo, kinukot-kot ko mga kajak. Ayun, no? May mga parang malalaking buhangin pero hindi lang buhangin, no? Dahil yan po yung mga tumigas na carbon. Yung dami. So, ganito lang naman paglilinis mga kajak, no? Kutkutin nyo lang maigi. Yan. So, gumamit pa ako ng cutter para pino yung pagkakakutkut ko mga kajak ng tinatawag na carbon nito. Okay? Tignan nyo mga kajak na yung mga pumapatak-patak. Grabe, ang kapal at antitigas na nila. Yun. Ayan, makita nyo. So, yun. Mga nalalaglag, oh. Ayan, pagkatapos natin kutkutin ng kutkutin, hugasan pa natin ng gasolina. Ayan, hugasan natin maigi. Ayan, sa paglilinis mga kajak, gamit lang kayo ng gasolina, carb cleaner, o anumang bagay para lumambot yung mga carbon at para matanggal yung mga kajak, ha? Hindi naman masyadong dangerous. Eto, pagkatapos natin linisan, hugasan ulit natin gasolina. Ayan, kahit papano mga kajak na malaking pinagbago, nawala yung mga dumi. Ayan, tignan nyo, lumilinis na siya. Ayan, linis na, oh. Yun. So, yun, linis na. Dahil malinis naman na mga kajak, ibalik ko na yung actuator niya na ating tinanggal. Ayun. Ayan, sa pagbabalik, 4 na tornilyo lang naman mga kajak yan. Kung paano nyo tinanggal, ganun din yung ibalik. Para sa ganun hindi rin tayo malito. At pagkabalik natin doon, sigurado tayo. Ayan, hindi naman ganun kasailan niya mga kajak. So, anyway, binabalik na natin yung mga tornilyong 4 lang dyan. Para sa actuator, ha. Tamang higpit lang mga kajak yung gawin ninyo. At hindi naman yan hindi naman po yan basta sisigaw, basta tamang higpit lang. Okay. Kaya hinigpitan na natin yung ating tinatawag na actuator niya.
para sa ganun maibalik na rin natin. Tapos na itong ginagawa natin. So ganun lang mga kajak, no? Hindi naman ganun kahirapan maglinis ng EGR, no? From time to time, kung tatanungin nyo ako, ilang buwan ba bago linisan o ilang kilometers ba bago linisan ng aking EGR. So sa palagay ko, kadalawang change oil. Sa ikalawang change oil mo, maglinis ka na ng EGR para ma-maintain yung kanyang kalinisan. Every pangalawa na change oil mga kajak, isabay nyo na, hindi ganun kahirap, no? So para sa ganun, ma-maintain yan at malinis maigi. Pati yung throttle, isabay nyo na, hindi ganun kahirap din baklasin yan. Okay? Ayan mga kajak. So for now, alam nyo na kung paano maglinis ng ating EGR. May mga vlog din ako na naglinis ng EGR, no? Binaklas ko lahat. So Montero, ano pa ba? May mga truck, madali lang naman sila din linisan, no? May Isuzu, may Innova. Ayan, ibabalik na natin after natin malinisan. So ipakita ko naman itong throttle. Wow, napakalinis na mga kajak. So all goods na tayo. Ibalik na rin natin yung ating EGR. So ayan mga kajak, ganun lamang ang paglilinis ng EGR. So nawa meron kayong natutunan sa ating pong simpleng vlog lang naman, no? At lagi nyo subaybayan ang ating channel para sa gano'n sa ating mga driver at mga mga owners ng mga sasakyan ay meron tayong idea kahit paano. Hindi man tayo gumagawa pero meron tayong idea na hindi tayo maluloko. So yun lang mga kajak. Jack of all trades, Auto Care, the shop that cares for your car. God bless you.